Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw muli, Marinduque. Ako po, si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. Mga kababayan, nandito na naman po muli tayo sa isa namang episode ng Presby with Love, kung saan na ilalahad po ng ating napakasipag at butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaganda, pagpapaunlad at pagpapayabong ng sinta nating lalawigang Marinduque. Ngayon po ay sabayan na tayong sumasayang papawid sa DZNS-FM 94.1 Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood na rin po tayo mga kababayan sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, live at nakasimulcast na po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Kagaya po ng palaging sinasabi sa inyo ng ating Governor Presby, maaari po kayo at welcome na welcome po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating gobernador at kay speaker gamit ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan naman po ng pagpapadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, narito na pong muli ang ating Governor Presby para po sa inyo. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, at nandito na naman po kami ni Miyong Mataak at naghahatid po ng ating programa, Presby with Love. Of course, yung love po ay ang ating pinagpipitagang Speaker of the House of Representatives. Number 4 po na pinakamataas na opisyal sa buong bansa, Speaker Lord Alan Velasco. At katulad po ng dati, at sana po ay nanonood kayo dito po sa Marinduque News Network, Channel 7, Lucky 7, Channel 3, at naririnig po sa Radyo Kamalindig at nandyan po ang ating kaibigan, si DJ Yash, at dito rin po sa Radyo Natin Buwak. So, pakinig po tayo at magpadala po kayo ng inyong mga suhestyon at yung mga hiling at ating pong tutugunan naman. Governor, nais din po muna nating i-congratulate ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, of course, headed by our Speaker, Lord Alan Velasco, sa mabilisan at agarang pagkapasa ng proposed 5.024 trillion pesos national budget para sa taong 2022. At yan po ay inaasahan at naipasa naman na po para naman po sa Senado sa kanila pong pag-aproba nito. So congratulations, Speaker Lord Alan Velasco at sa lahat po ng ating mga kongresista na nakikiisa sa pamamahala naman ni Speaker Alan Velasco. Governor, ano na po ang update ng ating pong sitwasyon ng COVID-19 sa ating pong lalawigan? Maganda, Miyong, ang development at kailangan magpasalamat po tayo sa ating mga health workers dito sa Marinduque
Of course, nandiyan po yung ating mga doktor, lalo po si Dr. Jerry Caballes ng Provincial Health Office, ang ating pong mga chiefs of hospital, Dr. Manuel Saratan, si Dr. Arlie Bertuccio, at si Dr. Josine Oblipias, at of course, ang ating anim na mga doktor sa Rural Health Unit sa anim na bayan. Andiyan po si Dr. Lito Awat ng Buwak, si Dr. Abby Villaruel ng Gasan, si Dr. Eleanor Grate ng Benavista, at Dr. Chris Mangunay, napakagaling din po niyan, ng Torrijos. And of course, dalawa nga pala po ang ating doktor sa RHU Santa Cruz, Dr. Menchi Pondibida at Dr. Nes Marquez. Ano po? So, ganito po. Dati po ay mataas tayo ng mga 480 po ang ating active cases. Ngayon po ay bumagsak na po ito at bumaba ng 141 na lang po. Ang gandang development. Kaya po itong breakdown, itong 141, ang Buwak po ay meron pang natitirang 49. Ang Gasan po ay 40. Benavista po ay 16. Mugpog po ay 15. Ang Santa Cruz po ay 8 lang. Torrijos po ay 13. Yun naman pong ating pumanaw ay bumabagal na po at kukunti na rin po sa ganda po ng ating mga nagagawang paggamot at pag-handle po ng mga ating COVID patients. May total na po tayong 157 pero pakunti na po yung pumapanaw. At nasasabi nga po natin dito, yung ating pong mga kababayan na sumakabilang buhay po ay dahil naman po ay hindi nabakunahan pa. Kaya 95% po nung namatay ay hindi bakunado. So inuulit po natin sa ating mga kababayan, magpabakuna na po. At napaka-importante po yung may proteksyon laban sa COVID. Yung mga senior citizens po ay 70% po doon sa namatay ay senior citizens. Kaya po yung mga katribo natin dyan, magpabakuna na po kaagad. Pag nagsabi po yung mga RHU at mga barangay captain, eto na po ang bakunahan. At may maliit po tayong premyo dito sa mga ating magpapabakuna. At of course, hindi naman po tayo talaga totally sabi nila, don't let your guard down. Ano po, huwag tayong basta gumalaw ng hindi ayon sa ating minimum health protocols or health standards. Ano po, nandiyan pa rin po yung mga variant of concern. Variants of concern, yung Delta pa rin po ang ating binabantayang mabuti. Of course, kasama pa rin po yung Alpha, Beta at Theta. At yun na nga po, bakunahan na po talaga mga kababayan. Yan po ang gusto po namin ni Speaker Lord Alan. At panay po ang kuha natin ng mga bakuna. So, pag nagsabi na po at nagbandilyo yung mga barangay captain, ay puntahan na po. Doon tayo sa barangay covered court o sa barangay hall. At ang sabi po ko sa kanila, ito ay panawagan din sa ating mga barangay officials, lalo po yung kapitan. Sunduin nyo na po yung ating mga kababayan na kailangan bakunahan para po talagang protektado sa barangay at halos COVID-free dyan sa kanya-kanyang barangay. Then eventually po ay COVID-free sa lahat ng bayan. So maging COVID-free na rin po ang Marinduque. So ganito ho ang sitwasyon sa bakunahan. As of October 27, ngayong araw po, meron na po tayong 147,280 doses ng bakuna na nakuha. At yan po ay patuloy pa rin dahil po sa pagsusumigasig ng ating magaling na speaker, Lord Alan Velasco, at of course, ang inyong governor ay katulong po dyan, ay talaga pong dating ng dating yung bakuna na yan. At nakikitaan po natin na meron pa tayong Sinovac at kaya po huwag na tayong mamili ng brand. Yan po ay magagaling naman at alam po natin yung Sinovac ay ang China po ang gumawa. At sanay na po sila dyan sa SARS-CoV. Kaya po ating magpabakuna na po tayo pag nandyan na po ang ating vaccination team. Of course, nakakuha po tayo ng Pfizer na 14,000 na po.
At AstraZeneca ay 12,000, Sinopharm may 10,000 ho, Moderna 10,000, at Janssen po ay 9,000. Ano po? So, tuloy po ang ating pagbabakuna at ating pinapaalam po sa A1 po, yung ating healthcare workers in our facilities, mga ospital, ano po, ay 94% na po. Meron pa pong natitirang konti dyan, mga ilang daan, ay magpabakuna na po kayo kasi kayo po yung nakahantad dyan sa ating mga medyo nahawa ng COVID-19. Yung senior citizens po ay 60% pa rin po ang hindi nababakunahan. Mga 17,000 pa ho yan. So sabi ko po sa inyo, 70% po nung tinamaan at minalas po ay senior citizen. Kaya po yung mga barangay captains, sunduin na po itong ating mga senior citizens. Ano ho? Yung persons with comorbidities po, katulad po ng mga pregnant women din, kasama po dyan, halos 11%. Yung pong may nararamdaman, wag ho kayong magkatubili, pabakunan na rin po. Ano po mga kababayan? Yung essential workers po ay kukonti pa yan, 36%, marami pa po yan. At yung indigent population, yung medyo nahihirapan sa buhay, ay marami pa po yan kailangan bakunahan, mga 90% pa po. So, ganyan po ang aking paalala sa inyo, mga kababayan. Ano po? Kailangan tayo magpabakuna. Yan lang po ang proteksyon natin sa COVID. Para po tayo ay makapagbukas na po ng ating mga borders, makapag-welcome na po tayo ng ating mga turista para po gumana na po ang ekonomiya. So, ganyan po ang sitwasyon, mga kababayan. Uulitin ko po, magpabakuna para po hindi tayo mahawa at mailigtas naman natin ang ating mga mahal sa buhay na nakatira sa kanya-kanyang bahay. Yan. At Governor, kamakailan po ay nagpatawag po kayo ng emergency meeting at ang inyo pong lingkod ay nakiisa po sa pagpupulong na ito. Ito po ay may kaugnayan din po dun sa naiulat nyo na kanina sa status ng COVID-19 at the same time ng atin pong vaccination rollout sa lalawigan. Isa po sa mga napag-usapan ay ito pong implementasyon ng bagong alert level system dito po sa ating probinsya na inaasahan pong magkakaroon ng implementation period this coming November 1. Governor, nagtatanong po ang ating mga kababayan, ano-ano po ang mga nakatakdang mga bagong alituntunin sa ilalim naman po ng alert level system sa Marinduque? Ganito po yan, mga kababayan. Nung Martes po ay nag-meeting po yung Task Force COVID-19. Ano po? At napag-usapan po natin yung nangyayari dito sa ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At nakita po namin na nag-i-improve na po ang ating sitwasyon. Bumabagal na po yung hawahan. At marami na po tayong mga available na kama para po sa ating nahahawa. So, napag-usapan po ng task force na yan na kasi po ngayon tayo ay GCQ. Napag-usapan po na pwede na po tayo mag-MGCQ. Ano po? Yan magandang balita. Pero ika nga ay, of course, kahit po tayo MGCQ na itong November 1 to 30, ay patuloy pa rin po ang ating pagsunod dito sa minimum health standards na yan. Ano ho? So, ganyan po na pagkayarian at bumaba na pong bigla nga ang mga active cases sa 141. So, napag-agrihan po na it's either MGCQ or Alert Level 2. Ito pong Alert Level System ngayon ay pilot pa lang po at ilang mga lalawigan lang po ang ginagamit itong Alert Level System. Ano po? Sa katunayan nga po, ang inyong Gobernador Presby ay umattend ng IATF meeting kanina at yun na nga po, ay may plano na nga pong ilagay tayo sa alert level system. Pero ang nakalagay pong rekomendasyon doon ay alert level 3. No po? So, sabi ko po, maganda na po ang sitwasyon dito sa atin at nag-i-improve na po. Ang mga tao po ay mahigpit na sumusunod
dito sa mga health standards na nire-require po ng IATF. Kaya po sabi ko, medyo hindi muna panahon po para malagay kami sa alert level system. Ang nangyari po ay sa 4th week pa tayo ng November na malamang ilagay. So, taliwas po kasi yung recommendation ng IATF ng alert level 3 at hihigpit pa po lalo. Kaya po nirekomenda ko na dati na lang pong community quarantine system ang gagamitin at sinabi ko na instead of GCQ ay magiging MGCQ na po tayo. Ayan, magandang balita po yan. Kaya nga po, mas maluwag na po itong November 1 to November 30. Pero ganun pa man po, ay binibigyan po natin ng diin yung bakunahan. Kaya po yung fully vaccinated po, ay may mga pribilehyo na wala po doon sa hindi bakunado. Kaya nga po yung ilalabas nating Executive Order number 37 po yan, ay nakapaloob na ho doon. MGCQ na po tayo, maluwag-luwag na po, pero hindi pa rin po tayo magpapabaya. Yan po ang hinihiling ko sa inyo kasi anytime naman po, pag nagkaroon ng mga super spreaders, ay baka tumaas na naman ang ating attack rate at yan ang mga pinagbabasihan po at mapuno yung ating mga hospital na dedicated po sa COVID-19, ay babalik na naman po tayo sa mahirap na quarantine system. So, ganyan po ang mangyayari, mga kababayan. Magandang balita po yun sa inyo at dahil maganda naman po ang pagpapatupad ng ating mga health protocols, ayan, magiging MGCQ na po tayo. Governor, kung sakasakali daw po ba at sa ilalim po tayo ng MGCQ, yung mga kababayan po natin na residente na alis dito sa Marinduque pupunta sa kabila, may mga pagbabago daw po ba doon? Ang pagbabago po dyan ay yung pong hindi bakunado ay bibigyan natin ng konting luwag, magiging 3 days na po yun. At pag lumakpas po sila ng 3 days doon sa pagtagal nila sa labas, ay doon po sila magpapa-antigen test. Ano po? Ngayon, yung fully vaccinated po, ay pwede na po silang lumabas at kahit po ilang araw, ay pwede na po silang bumalik at hindi na po natin sila i-antigen. Yun po ang kagandahan. Kaya nga sinasabi ko po dito sa ating mga kababayan, magpabakuna na po kayo at kung fully vaccinated na po kayo, ay ayan, talaga pong hindi na kayo mag-a-antigen. At saka additionally po, mga kababayan, yung ating pong mga dine-in na mga restaurants, ayan, pag fully vaccinated po kayo, ay lalong kayo ang may priority at pribilehyo. So, magpabakuna na po tayo, mga kababayan. Yun, maraming salamat po sa update at muli po tayo nananawagan dahil Governor, isa po sa napag-usapan di po ba natin doon sa pagpupulong ay yung mga incentives dahil medyo mababa daw po yung may mga ilan pa pong mga bakuna na nandyan at hindi pa po naituturok sa ilan nating mga kababayan, lalo na po sa ilang mga bayan, particular po ay Anderson, Sagasan at sa bayan po ng Buena Vista. Governor, may mga insentibo po ba na makukuha yung ating mga kababayan kung sakasakali man na sila ay sabi nga po ay nagadalawang isipan na magpabakuna? Well, agreehan po namin ni Speaker na magpaparaffle po kami ng baboy o magbibigay ng premyo doon po sa mga nagpabakuna doon sa isang barangay, bawat barangay. Ano po? And at the same time po, ay yun na nga po, ay kailangan ipaliwanag po natin na kayo po ay hindi na mag-antigen kung fully vaccinated. At meron din ho kayong mga pribilehyo, nabibigyan ho kayo ng mga priority diyan sa ating mga establishmento at saka mga dine-in. Ano po? So, magpabakuna na po tayo at wag na po tayong mamili ng bakuna. Kung ano po yung available ay gamitin. At saka alam nyo po, kahit po Sinovac yan o AstraZeneca o Sinopharm o Janssen, alam nyo ho ngayon ang World Health Organization at saka yung DOH ay nag-aalaw na po ng booster. Malalaman naman po yan kung kukonti na po yung antibodies nyo, lalagyan po kayo ng booster.
So, wag ho na kayo mamili ng brand. Ano po? Yung Pfizer po ay hindi ho karamihan yung dumarating dahil po kasi ay kukonti po yung ating ultra low storage o yung mga freezer. Nakakuha naman po kami sa DOH, nagpapasalamat po kami kay Secretary Duque at kay RD Mario Baquelod. Pero hindi ho karamihan yung aming nakuhang storage facility. So, kung ano ho yung available na bakuna, pabakuna na po tayo. At kahit anong brand po ay okay po yan, basta FDA approved. Tama po. At lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na mga senior citizen, please, magpabakuna na po kayo. Para po sa inyo yan, kagaya po ng laging sinasabi at pinapaalala sa inyo ni Governor Presby. Governor, kasalukuyan po naglabas po kayo ng Executive Order number 36-2021 o ang guidelines relative to the commemoration of All Souls Day on November 1 and 2 in relation po sa prevention naman ng COVID-19 cases. Ano pong nakapaloob dito, Governor? Well, mga kababayan, alam nyo naman na sumunod lang po tayo dito sa IATF resolution na simula po Oktubre 29 hanggang November 2 ay sarado po yung ating mga public and private cemeteries, yung mga memorial parks at columbaria, ay sumunod lang po tayo doon. Kaya po naglabas po tayo ng ating Executive Order 36 at yun naman po ay pagsunod lamang sa IATF resolution. At ang nakalagay lang nga po doon, outside of the period ng October 29 hanggang November 2, yung before ho ng October 29 at yung after November 2, at pupunta po kayo sa ganyang ating mga public or private cemeteries, ay 30% lang po ang dapat inaalaw. At nakalagay din po doon sa executive order natin na meron pong mga inisyo na executive order naman, yung 6 na bayan po natin, at kanya-kanya po yung mga kanilang reasonable regulations na inimpose. Kaya nga po katulad sa Buwak, ay October 22 to 28 po ay pwedeng pumunta. At hanggang ngayon lang ata ng araw na po yun, 28. At after November 2 naman, ay pwede na po kayong pumunta. Of course, 30% po ang capacity lang noong sementeryo. At yan po ay i-enforce naman ng PNP. Sabi po natin dyan kay Colonel Antonio Bilon. At ang kapulisan po ay magpapatupad yan. Sa Mugpog po naman, ay October 24 to 28, ang allowed pong pagpunta ron. At yun na nga po, ay mula alas 7 ng umaga lang po hanggang alas 5 ng hapon sa Santa Cruz. Sa Buenavista naman po, October 21 to 28, ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 lang po ng hapon. Sa Torrijos naman po, October 27 hanggang October 29, at saka November 3 at any day after, alas 6 ng umaga po hanggang alas 5 ng hapon lang po sa Torrijos. At yung pong Santa Cruz ay October 28 at pagkatapos po ng November 2 ay pwede rin po kayong pumunta sa mga oras na gano'n. So, ganyan po ang sitwasyon at atin lang po tignan yung kanya-kanyang executive order at tumupad naman po tayo sa ating mga minimum health protocols or standards. Okay. At mag-ingat po kayo dahil sa pagpunta po ninyo sa inyo pong mga pagdalaw sa inyo pong mga mahal sa buhay, na isa po sa mga nabasa ko huwag daw po kayong magdadala at pinagbabawal po yung pagdadala ng mga nakalalasing na mga inumin. Okay? Pagdating naman po dito sa ating governor update sa ating pong PGM Love o yung Loan Assistance Venture. Nasaan na po kita? Gaano na po kalaki ang pondo? Gaano na po karami ang nabiyayaan nating mga kababayan? Marami na po tayong naibigay na tulong ayuda dyan po sa Loan Assistance Venture. Alam niyo naman po yung Loan Assistance Venture ay parang acronym na rin po yan ni Speaker, Lord Alan Velasco. So as of October 26 po, 2021, sa Buwak po ay nakapag-release na po kami ng 1,636 na mga pautang
At sa Samugpog po ay meron po tayong 1,243. Sa Gasan po, mga 1,800 po yan. Sa Binavista po ay mga 770. Sa Torrijos po ay 1,191. Sa Santa Cruz po ay 2,316. So, meron pa po tayo mga inu-orient at ini-evaluate po. Ay meron po tayong 3,264 pa pong pinaprocess. At alam niyo po, halos mga 10,000 na po yung ating nabigyan niya, nabayaran. At may natitira pa pong mga 5,000. Aabot po yan ng mga 15,000 itong loan assistance venture. At doon nga po, nitong nakaraang linggo lang po, ay nagbigay naman po tayo ng mga loan assistance dito po sa mga ating mga kababaihan. Yan po ang tawag nating Loan Assistance Venture for Women. At yan naman po yung proyekto natin sa GAD. Ano po? Tuwan-tuwa po ako, ang dami nag-avail. Mahigit po 150 na ating kababaihan. At pinaliwanag ko po, pag babae po ang umutang, sigurado po magbabayad at sigurado po nagagamit na mabuti yung kanilang inutang. Yan po yung pinagsimulan ng Grameen Bank. At puro babae po yung nakautang, kaya po alam ko po, siguradong magiging successful sa ating mga kababaihan. Of course, nandyan din po yung ating Presby Cares. Ano po, ito nga po yung mga pautang natin sa mga nagninegosyo. At meron na po tayong pending na application na 23. Sa katunayan nga po, out of that, mga 10 na po ang nabigyan. Ayan, na-approve na po. At ang mga halaga po nila ay nakakatuwa. Mula po 40,000 hanggang 150,000 po, hanggang 200,000 may nabigyan po. Ano po? At ang total po niyan ay halos 1,000,000 na po ang nabigyan natin sa Presby Cares. At marami pa po nag-a-apply sa mga babayan. Mag-apply po kayo dito. Itanong lang po sa mga opisina ng bawat mayor po. Kaya po ay dito sa ating opisina, nandyan po si Alma Timtiman, ang ating national awardee sa Best Peso Office. Ano po? At yun nga po, ang pautang po dyan ay malaki po at bago po kayo magbayad, may moratorium ng 1 year. Hindi muna kayo magbabayad. At wala pong interest, 0 interest. Ano po? So, sumama na po kayo at kumuha po ng ating Presby Cares loan. Opo. Maliban po dyan, ang dami pa pong mga programa at mga serbisyo ang ipinagkakaloob sa atin pong mga kababayan. Nito lamang po ay nadaanan ko yung team nila, Governor, dyan po sa may bahagi ng Malibago, Torrijos. Napakaaga nun, Governor. Talagang buong probinsya inaikot nyo para maipabot ang mga programa at proyekto ng Kapitolyo sa ating mga kabarangay at sa ating mga kalalawigan. Governor, ano na po ang update sa ating pong mga ipinamimigay naman na calamity assistance? Marami na ho kaming pinamimigay at nakita nga po tayo ng ating kaibigang Mayong Mataak. Andun po nga kami sa Malibago at galing na po kami sa mga ibang barangay. Nakapagbigay na po tayo ng calamity assistance na 1,500 po. Sa Torrijos po, ayan, 2,175. At sa Buwak po ay susunod, 3,056. Sa Santa Cruz po, ayan, mga 1,998. At sa Mugpog po, mga 1,600 po yan. Sa Gasan po ay 95. Sa Binavista po ay 713. So ang total po natin mabibiyayaan ng ating mga kababayan, 9,357. At ang sinasabi ko nga po sa ating mga kababayan, ano po, pag ganyan nangyari at merong pinsala sa kabahayan o sa ari-arian o sa hanap buhay o sa negosyo, i-report po kaagad sa ating Municipal Disaster Risk and Reduction Office. Ano po? At sabi ko rin nga po, yun pong mga naglulukad, ay yung pong nagsasaka sa nyog, magpalista po sa Philippine Coconut Authority. Dami po mga benepisyon darating. At yung mga rice farmers po, nakuha po kaming magandang financial na tulong sa ating Department of Agriculture at pinagtulungan po namin ni Speaker po yan. Naku po, malaki rin po ang financial na ayuda. Sabi ko nga po sa inyo, magparehistro po. Yan ang importante. At Governor, dito naman po sa ating mga iba pang mga ipinagkakaloob na mga
ayuda at mga cash assistance, mga beneficiaryo o mga beneficiaryo na nabibigyan nito sa ating lalawigan kagaya po ng Dole Tupad, etc. Ano po ang update dito, Governor? Ako po, marami na po tayong natulungan at yan po ay sa pagsusumikap ng ating pinagmamalaking Speaker of the House of Representatives, Speaker Lord Alan Velasco, ay nakapagbigay na po kami ng Dole Tupad. Halos mga 18,000 na po ang nabibigyan. At may natitira pa pong mga 7,000. Itong nakaredy na po yan. At nakakatuwa po, meron pa pong 95 million mga kababayan. 18,000 pa po itong natitirang 2 buwan. Kaya tuloy-tuloy po ang ating tulong sa ating mga kababayan, lalo na po dahil po sa kahirapan dinadala ng pandemya. Ayan po, may 18,000 po at tuloy-tuloy po yan hanggang Pasko, pamasko na rin po yan. Ito pong Dole Tupad na nakuha po namin ni Speaker ay pag naipamigay po lahat yan, 42,000 pong mga kababayan natin ang matutulungan. Biruin niyo po yun. Talagang hindi po kami tumitigil ni Speaker Lord sa pagkuha ng tulong sa inyo sa mga national agencies. At yan po si Secretary Bello ay kasama ko po yan sa Department of Justice at Undersecretary po ako doon. Kaya po talagang grabe ang suporta sa atin. Of course, sa Dole pa rin po dahil sa kaibigan natin si Secretary Bebot Bello, akala ko nga po itatakbong senador. Talaga pong todo sana ang support natin, ating mga kababayan dito. Magbibigay pa rin po tayo dyan ng ating mga motorized bangkas. 200 beneficiaries na naman po. Ang dami na po namin nabigyan itong nakaraang taon at itong taon na ito, may 200 na naman. At galing naman po kay ating Senador Bato de la Rosa at nandyan nga po at kandidato po yata dyan sa Pangulo. Nakakuha po tayo ng 1 milyon. Sabi ko na nga po sa inyo, yung ating team po, Team Velasco, ay konektado po. Ayan po, nakakuha po tayo ng 1 million para po dito sa mga livelihood starter kit. Usually po yan ay mga native pigs. And imagine, yun pong LUWA General Manager ngayon, si Secretary Mamunjong, nung test na pa po, nakahirit din po kami ng 500,000. Ang dami na naman pong baboy na ating pamimigay. So, ganyan po, mga kababayan, basta umasa po kayo, nandyan po kami, at talaga pong pinagbubuhusan namin ng atensyon at panahon itong pagkuha ng tulong at ayuda para sa inyo. Alright. At nabanggit po ni Governor kanina ang tanggapan po o ang Department of Agriculture. And that said, sa pagbabalik po ng ating Press Be With Love ay makakapiling naman po natin ang Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture sa Mimaropa, si Engineer Elmer Ferry. Mga kababayan, magbabalik po ang programang Press Be With Love makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws
At isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa Res Bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Presby with Love. Kapiling pa rin po natin ang ating mahal na Governor Presby at ang ating speaker, Lord Alan Velasco. Mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang sektor ng pagsasaka. Mga kapatid po nating magsasaka, tumutok po kayo. Dahil napakahalaga po ng update na ibibigay sa inyo ng ating panauhin sa katauhan po ni Engineer Elmer Ferry, ang ating pong Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture sa ating rehiyon ng Mimaropa. Magandang araw po at welcome po sa ating programa, Engineer Ferry. Magandang araw din naman sa inyong lahat. Isang malaking kagalakan at pribilehyo na makasama namin kayo at mailahad ang aming mga proyekto dito sa Marinduque. At hindi ko pwedeng kaligtaan na batiin ko ang aking masipag na partner dito, si Provincial Agriculturist, si Arman Padrigal, na laging nakasubaybay sa amin kung ano ang dapat na ipagawa dito o dapat na maganap dito sa atin sa larangan ng agrikultura. Kasama niya ang Assistant Provincial Agriculturist na si Susan Oy, na kasama namin sila kanina sa isang pagpupulong tungkol doon sa isang programa na ngayon ay pinapatupad natin. Higit sa lahat, gusto ko ring magpaabot ng isang paggalang sa ating butihing Speaker Alan Velasco, na kung titingnan natin isa sa mga tumutulong sa atin sa larangan ng Kongreso para ang Departamento ng Agrikultura ay may pataas. Alam nyo, napakalaki ng inangat ng budget ng agriculture simula nung si Speaker Alan ay naupong speaker. Napakalaki ng itinaas ng budget ng agriculture. Kaya mapakalaking pasasalamat natin sa ating mahal na speaker dahil siya pala'y taga rito at tamang-tama na maibigay natin ang papuri para sa kanya. Ganun po, kasama po natin at nagbibigay pugay din po ako sa ating mahal na gobernador, maaasahang gobernador. Kasi po, parang hindi na natutulog ito sa pagtawag sa amin sa regional office kung ano ang pwedeng maibigay niya sa kanyang mga constituents dito sa Marinduque. At mahal na mahal po namin siya dahil wala po siyang tinanggihan na anumang yung bang sinasabing pag lumapit kami sa kanya, bukas ang puso niya para maibigay sa lahat ng mamamayan ng Marinduque ang programa sa agriculture. Alright, at maraming salamat po. Welcome po sa aming probinsya, sa aming sintang lalawigan ng hugis-pusong isla ng Marinduque. Direktor, ano po ba ang pangunahing gampanin ng isang Regional Technical Director ng DA? Magandang katanungan ito. Ang Regional Technical Director ang siyang namamahala o nag-oversee ng lahat ng implementasyon ng programa ng departamento sa mga national program natin katulad ng rice program, yung corn program natin, ang livestock program. Kasama dito yung high value, yung paggugulayan at iba pang yung paghahalaman sa mga high value crops natin. Dito rin kami rin ang nagpapatupad ng mga subsidiya sa mga farmer natin na ibinibigay katulad ng mga rice, yung fertilizer and seed program natin na dinidistribute natin ito sa ating mga magsasaka. At yung mga sure aid sa amin nagmumula din ang pamamahala dito.
Ito yung pagpapautang na walang interes sa ating mga magsasaka. Director, ano po ba ang naging o ano po ang pakay ng inyong pagbisita dito sa aming probinsya? Kanina ay nagsimula kami na isang konsultasyon meeting sa lahat sa ating mga municipal, provincial agriculturist office kasama ng mga municipal agriculturist natin at sa lahat ng stakeholders na namamahala sa programa ng agrikultura. Sa pagpapatupad nito, meron tayong inilunsad na programa, yung PAPES, kung tawagin nito ay Province-Led Agriculture and Extension System, na kung saan, kung natatandaan nyo, noong September 17 ay pumunta dito si Secretary Dar at nagkaroon tayo ng MOA signing with the governor, ang kasama niya at ang lahat ng mga stakeholders natin. Kapartner natin dito sa PAPES na ito, ang presidente ng Marinduque State College na siyang magiging kagabay natin o kasama sa patupad ng programa ng PAPES. At yung PAPES, after ng signing, noong September 17, kami bumaba dito para naman sa isang sa batas na rin yung executive order na naglalayong bumuo ng Provincial Management Committee na siyang magbabalangkas ng lahat ng programa ng agrikultura dito sa Marinduque. At ito ay sa pangunguna ng ating mahal na gobernador bilang chairman at co-chairman niya ang aming regional director at ang yung regional director din ng fisheries. Sa baba nito ay may mga technical working group na siyang mamamahala naman sa lahat ng programa na ma-align doon sa Provincial Agriculture and Extension System. Opo. Natatandaan ko po, Director, ay nung bumisita nga po dito si Secretary Dar, ay ito po at nalaman ko po na ang amin pong lalawigan ang naging sabi nga po ay pilot province nito pong tinatawag natin na PAFES. Ito po'y dito unang ginawa sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ginawa po yan dito sa aming lalawigan ng Marinduque. At siguro meron ding update kung matatandaan ni Governor yung nangyaring memorandum of agreement signing Governor Biden. Gusto nyo pong magbigay o magpahapyaw ng kaunting impormasyon dun sa nangyari pong signing ng Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System o PAPES sa atin pong lalawigan? Well, yun nga po ang ating tinatatag at talaga pong napaka-importante nitong PAFES at mabuti naman po ay dumalaw sa atin si Direk Elmer Ferry. At ating pong pinapatupad na po yung napirmahan po nating MOA at simula na po yan ng pag-implementa nitong ating pilot program dito sa Marinduque. Actually, sa Mimaropa ho ay dito sisimulan yan. At maglalagay po tayo ng center dito para dyan sa PAFES at dyan po nakatutok itong ating mga itong mga opisyalis po natin sa Department of Agriculture. At nandiyan na nga po ang ating magaling na ating Regional Technical Director, si Elmer. At siya na po yung nag-umpisa nito. Umpisa niya na po itong mapaandar, itong PAFES dito sa ating lalawigan. Alam niyo naman po ay dalawang bagay po o dalawang source po ng revenue ang ating tinitignan dito, yung tourism industry at itong ating agriculture. Kaya nga po, hindi naman kalakihan po ang ating lupa rito. So talaga pong kailangan na magamit po for the maximum use itong ating mga lupa na para sa ating mga kababayan. At kailangan po talagang tutukan itong agriculture dahil po tayo ay nasa isang island province at medyo may disadvantage po tayo dyan kung sa transportation cost po ang titignan. Kaya napakaganda po nitong ating programa at mabuti po nandito po si Director Elmer. At ito na nga po ang pasimula
para po makapagbigay sila ng mga gabay at yung pong mga demonstration, mga techniques at estratehiya para po mapaayos mabuti itong ating pagpapadami at pagpapalaki ng agriculture industry dito po sa Marinduque. Opo. Governor, baka may tanong ka na naisiparating kay Direktor. Well, Director Elmer, na ating pong talagang saludo tayo dyan dahil bihira po yung kanyang kurso ay Agriculture and Biosystems Engineer. Ano po? At yun nga po, ay nakatutok tayo talaga dito sa extension services na inaantay po talaga ng ating mga kababayan. So, ito pong center na itatayo ay ano po ang implementasyon na gagawin dyan? Maganda pong katanungan yan, mahal na Governor. Ang PAPIS po ay isang platform na siyang magiging para ma-institutionalize natin yung mga pinagsama-samang programa na magtutugon doon sa pangangailangan ng ating maliliit na magsasaka. At ito ang magiging plataforma na ito na kung saan magsasama-sama ang mga tagapagpatupad ng programa na ito sa irigasyon, sa mekanisasyon, at sa pagpapadami ng pagpapalawak ng anihan ng palayan natin at pagpapataas ng ani. Magiging palalakasin po natin itong center na ito, yung PAPIS Center na nabanggit sa atin ng ating Governor, ay siyang magiging institusyon para mapalakas pa rin yung kakayahan ng ating mga magsasaka dito sa lalawigan ng Marinduque upang yung mga technology-based information na yung bang mga mananaliksik natin diyan sa Marinduque State College, may mga nasaliksik na silang mga teknolohiya na hindi na ibababa o hindi na ituturo sa ating magpapasasaka para mapataas yung ani. Kaya nga ito'y palalakasin po natin ang ating mga magsasaka na mapataas ang ani sa pamamagitan ng mga bagong tuklas na mga teknolohiya na nanggagaling dito sa ating college. At pang-tatlo ay ito yung sama-samang pinagsama-samang pondo ng lahat ng programa galing sa iba-ibang ahensya at pribadong sektor na siyang magiging mangunguna sa upang ma-industrialize natin ang probinsya ng Marinduque. Kasama dito yung modernisasyon. Kaya nga, ang sentro ng pagpapatupad nito para mapalakas natin ay yung ugnayan natin sa pribadong sektor. Palalakasin po natin yung mga rural-based organization, mga cooperatives, na siya nang mamamahala para sa makita yung larawan ba ng isang magsasaka na siya'y nagninegosyo na at nakikita dito, ito yung magiging guidance din nila para yung pangarap nilang maitaas yung kanilang kita, masaganang ani at mataas na kita ay makita sa ating mga kanayunan. Dahil doon sa yung tinatawag nating value chain analysis na kung saan sa halip na palay ang tatanim nila, palay din sana ang ibebenta, pero hindi na ganun ang mangyayari. Ang mangyayari kung magsasaka nating magpapalay, pag nagtanim siya ng palay, bigas na ang ibebenta niya. At doon makikita yung stages ng kita ng isang magsasaka hanggang sa makarating ang kanilang produkto sa mga consumers natin. Kaya ito po ay isang malaking preparasyon din natin sa darating na Mandanas ruling. Kasi meron pong naipasa na inapruba na ng Supreme Court na yung mga programa pala ng National DA, katulad ng Rice Program, Corn Program, High Value Program, and Livestock Program, ito po ngayon, yung meron pong a certain percentage po na ibababa na po itong pondo na ginagamit ng National DA sa mga local governments. At ang mamamahala po nito
ay ang provincial LGU po sa pangunguna ng ating gobernador. Kaya po pinaghahanda na rin ang ating mga municipal agriculturists na kung saan kailangang matuto na rin sila at mahasa na sa papapatupad ng mga programa. Kasi halimbawa, may subsidy ng ng fertilizer, hindi na po kami ang bibili ng fertilizer. Sila na po dito na sa LGU. At hindi na padadaanin sa regional office, kami po ay taga-timon na lang kung saan, paano ipapatupad yung programa ng subsidiya na ito. Yung subsidiya po sa magandang binhi na ginagamit natin, ito po ay hindi na kami ang bibili. Ang local government na po ang bibili para sa kanilang mga magsasaka. Kaya po napakalaking oportunidad ang mangyayari po. Kaya palakasin po natin ang ating mga technician sa patuloy na pag-aaral upang lahat ng mga teknolohiya ay magamit ng ating magsasaka para nang sa ganon, lahat ng pondo ng departamento na ibababa po dito through Mandalas ruling ay tiyak na makakarating doon sa ating mga maliliit na magsasaka. Ang ganda po ang sinabi nyo, Director Elmer, at ako po'y galak na galak dyan. Dahil nga po, unang-una, yung Mandanas sa ruling po, ang yung Governor Presby po ay isa sa sumulat po niyan. Nung nasa Supreme Court pa po ako. At nakita ko po na ida-download na nga po ang ating function na yan mula sa DA, pababa po sa provincial government. At ito pong PAFES, ang isa po dyan sa Section 17 ng Local Government Code na makakatulong sa ating provincial government. And of course, nandyan naman po kayo pa rin. At kahit po binabayang function na yan, nandyan pa rin po ang DA officials, katulad po ninyo, na talaga pong gagabay at sisiguruhin po na yung implementasyon ay maganda. Opo. Pero maganda ho yung na-mention nyo, Direk, yung sa value chain At ang nakikita ko po ay yung talagang suporta ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka na kung paano nila maibibenta ng maganda yung kanilang produkto. At ayun na nga po ang gusto ng provincial government ay nakatutok po sa ating mga magsasaka at kahit po sa mga mangingisda na bigyan po natin sila ng suporta sa transportasyon at pati po yung pagkuha ng bibili para mas malaki yung kikitain. And of course, yung tulong po sa mga fertilizer at sa mga equipment, yung modernization, ay kailangan po talaga. Kaya po nakikita ko po ito na para pong malasakit center po ito ni Senator Bongo na parang one-stop shop na nandito na po ang talagang full support at tutok na ibibigay ng DA in collaboration and partnership with the provincial government. So, yan yung value chain, yung pong ating pagtransport ng ating mga kalakal, mga produkto ng agriculture, at yung pong paghanap ng merkado. Yan ba'y maitutulong nyo rin po sa ating mga magsasaka dito sa Marinduque? Opo, dahil kasi sa ngayon, meron po tayong tinatawag na Marketing Assistance Division na siyang namahala sa pagbebenta at kung paano ang isang produkto natin ay makarating doon sa Manila. Katulad po ngayon, naalala niyo po ba kami, nung huling pumunta kami dito, nagprograma po kayo ng AAA Slaughterhouse. At yan po ay nandyan na. At ibababa na lang po ang pondo para sa konstruksyon nito. Kung AAA Slaughterhouse ito, hindi na po tayo magbebenta ng yung buhay na baboy dadalhin mo sa Maynila. Kundi ito'y pork in the box na. Dahil doon sa prosesong yung itong slaughterhouse na ito ay hindi na yung tipong buhay na baboy ibibiyahe mo sa barko, kadami pang mga dadaan ng mga sakit. Kaya mahalagang yung naisip niyo po ito po isang paraan para yung value chain program ng ating departamento ay makita, mailatag doon sa ating mga magsasaka. Kasi po, pag kinatay mo yung baboy, merong presyo na yan kaagad. Pagka ibinenta mo ng retail, may presyo na. Kaya dagdag ng dagdag yung kanyang halaga. Katulad din ng bigas,
kung ibebenta mo ng bigas lang, pag ibinenta mo yung palay lang, kung bigas ang ibenta mo, pag giniling yan, may kita ka na. Yung darak, kumita ka pa ron. Wholesale ang labanan, so kikita ka yun. Ikaw pa ang nag-retail. Kaya 4 na stages ng kita ang makakantam ng ating mga magsasaka. Dito po, Governor, may naalala pa rin po ako, meron po tayong arurut dito Isa po ito sa mga pinagtutuunan ng pansin natin upang mapalakas naman natin at direct sila sa tamang mga merkado. At ngayong pandemic po ay naghahanap po kami ng mga buyer. Meron raw po kayong produkto ng dito ng arurut na nakapack na at ready to eat na. Kaya ito po yung ginagawa ng AMAD para mailapit natin ang lahat ng produkto ng agricultural products ng Marinduque sa mga institutional buyers. Yun po ang layunin ng Agribusiness Marketing Assistance Division. Nako, napakarami po Pero pagdating naman po sa sektor ng mga mangingisda, dahil kanina po ay patuloy at tuloy-tuloy po ang inyong pagbibigay ng paliwanag para sa benepisyo naman ito sa mga magsasaka, paano naman po sa mga kapatid nating mga mangingisda? Oo, tama ka doon. Dahil kasi ang Marinduque ay kinaliligiran ng ating dagat. Kaya itong mga nakatira dito, ano nga ba ang pakinabang nila na pwedeng ma-avail ng bawat pwede tayong ang mga mangingisda natin mag-request ng pangisdaan tulad ng mga gamit ng hook and line, gill nets, o yung tinatawag na banami, at saka yung pagpaparami ng seaweeds. Ito po ay isang nakikita natin, may potensyal ang Marinduque dito. At ang namamahala po nito ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources natin sa pangunguna ng ating direktor na si Toto Salilig. Director, maliban po sa PAFES, ano-ano pa po yung mga programa at intervention ng Department of Agriculture para sa ating mga kababayan na mga magsasaka at mga mangingisda sa lalawigan? Nabanggit kanina natin na meron tayong rice program. Dito pinapadaan ang lahat ng pondo ng gagamitin ng magsasaka sa rice. Kasama ng corn and high value commercial crop. Sa ngayon po, ang intervention natin, meron pang isang sure aid. Ito yung pagpapautang na walang bayad. At alam nyo, napakasipag ng ating gobernador. Akalain nyo pong nung nakaraang pumunta rito si Secretary, merong 45 million po na ang ibinigay niya sa mga magsasaka natin. Naku, hindi ko po alam kung paano niya sinusungkit ito sa DA Alam mo yung pagsungkit ng pondo, hindi po basta-basta. Kasi kinakailangan mo ng impluensya, kailangan mo ng makitaan din ng may nakikita rin ng aming department. Pero ito pong ating governor, hindi po siya tumitigil. Kaya po siya laging open po at hindi tumitigil para mabiyayaan tayo. Yung pong 45 million na yan, meron pa pong iba. Meron pa pong iba. May mga makinarya pa po yan na makina o yung equipment na pinamigay noon. Isa po yun, yung mekanisasyon. Bakit po mekanisasyon? Kasi po, tulad sa rice, natuklasan ng ating mananaliksik. Kaya daw mababa ang ani natin dahil mataas ang labor. Kaya kinakailangan mag-mechanize na tayo. At ngayon, ang PhilMech ay nagpamigay din dito ng mga makinarya sa rice farmer natin. At yung mga storage facilities natin, yun po ay isang paraan upang mapataas ang ani natin. At hindi po tumitigil ang ating governor sa sa amin, pakikipag-ugnayan sa amin sa fertilizer subsidy. Niyo po, ngayon, direkta na po ang mga magsasaka through fertilizer voucher system. Hindi na kami bumibili ng fertilizer. Sila na po ang bumibili ng sarili nilang fertilizer. I-reimburse lang po ito sa isang bangko dito na accredited sa amin. Kaya napakagaan po ng pagpapatupad ng fertilizer voucher na ito. At sigurado, walang korupsyon dito kasi sila mismo ang bibili.
Kaya po napakaganda po ang ginawa ng ating mahal na gobernador. Talaga pong nakita natin yung talagang nakakarating po sa magsasaka ang tulong ng walang anumang balakid. Tama po kayo doon, at sabi nga po namin dito, kapag naalis po ang aming gobernador, wala po kaming pabaon. Pero pag nabalik po, ang dami po sa aming pasalubong. Yan. So, maraming salamat, Governor. At baka may mga additional pa po kayo na nais ipabatid. Medyo limitado po ang ating oras. Hayaan mo po, Director, at iimbitahan ko po kayo sa kapihan naman po namin sa Philippine Information Agency dahil napakahitik po ang inyong impormasyon na ipinaabot po sa ating mga kababayan. Governor. Well, pasalamat nga po tayo sa ating Director Elmer Ferry at nandito po siya at alam ko po na talagang malaki po ang maitutulong nila dito po sa Marinduque at napakaganda po talaga itong estratehiya ni Secretary William Dar, ito pong PAFES, at sa pagtutulungan po ng department sa ilalim po ng magandang pangangasiwa ni Secretary Dar, 10 po ng Dar family at kasama na nga po niyang ating bisita, ang magaling pong director, technical director po ng Mimaropa, ay taus-puso po kami nagpapasalamat kay Secretary William Dar sa lahat po ng tulong na naibigay at yung darating pa pong tulong at gabay dito po sa ating mga magsasaka at mangingisda sa Marinduque. Okay. Director, baka may nais po kayo na panghuling mensahe, pangwakas na mensahe para sa inyong mga kababayan. Well, in behalf of our Regional Director, Director Antonio Hironjo, kami po, Governor, ay nagpapasalamat sa inyong bukas, palad na pagtanggap sa amin. Kasi po, yung magandang ugnayan po natin, ito po ang magpapalakas at magpapataas ng kakayahan ng magsasaka natin para maitaas din nila ang kanilang kabuhayan. At kami po'y nagagalak dahil personally nakausap ko po kayo. First time ko rin na-invite dito. Maraming salamat at sama-sama po nating ibalangkas. Mailatag natin ang lahat ng programa na kakailanganin ng maliliit na magsasaka natin upang ang lahat ng pangangailangan nila ay mailapit natin yung tulong sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Thank you so very much. And Engineer Elmer Ferry, ang Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture. At bago po tayo magtapos, may mga ilang mensahe at paalaala po ang ating Governor. Governor. Well, ito nga po ulit, paalala lang po sa ating mga kababayan, magpabakuna na po tayo, tapusin na po natin laban natin sa COVID-19. At ika nga po, kung wala na po yung COVID, ay lalo pong aalsa na tayo dito sa ating mga hanap buhay at sa negosyo. Mabubuksan na po ng ating teritoryo sa mga turista. And of course, ay aasenso na po tayong lahat. Pasalamat po tayo lahat kay Pangulong Rodrigo Duterte, 10 po ng mga kanyang kasama sa kabinete, lalo po si Secretary William Dar, ang ating Regional Director, Tony Hirunjo, ang ating pong bisita, si Technical Director for Operations ng Mimaropa, Elmer Ferry, at sa lahat po ng Dar family, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Thank you so much po, Governor, at sa team po ni Speaker Lord Alan Velasco, especially kay Tita Arlene at kay Attorney Hani Baghani. At dito na po nagtatapos, pero bago yan, gusto ko pong batiin rin, special shoutout sa ating kasama, si Bukal Ishmael Lim at si atin pong provincial agriculturist na napakasipag, Mr. Armando Pedregal, and of course kay Mr. Blair Di Maano. Dito na po nagtatapos ang ating programang Press Be With Love. Antabayanan po ang susunod na episode ng ating programa sa darating na Huwebes sa kaparehas na oras at himpilan. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak.
Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.